Sige mga tao, talagang umaasa ako na si Rupert Lowe o kahit si Nigel Farage ay sabihin ito sa BBC. Makakaasa kayo ng malaking pagbabago kung mabigyan ng pagkakataon ang One Nation. Mawawala na ang SBS. Senador, sinabi ninyong sa talumpati ninyo na nais ninyong buwagin ang SBS dahil napalitan na ng internet ang pangangailangan dito. Pero ang SBS ay nagbibigay ng balitang Australiano sa 60 wika. Hindi lang internasyonal na balita. Meron tayong 70, 72, sige 2 bilyon. Pero sa wika hanggang 60 wika at meron din naman tayo iba pang anyo ng internet. Maganda ang Sky para maghanap ng balita. Kaya, Sana nabanggit din ako pero ayos lang. Yun naman ang ibig niyang sabihin online. Tinutukoy ko ang 60 wika para matulungan ang mga tao mag-integrate sa Australia. tingnan mo, naiintindihan ko ang tanong mo. Mawawalan ka ng trabaho. Tama lang naman, naiintindihan ko yon. Kasama ba yan sa plataforma mo, Senador? Hindi ba layunin mong tulungan ng mga dayuhan na mag-integrate sa Australia para maging Australian? Napakabobo ng tanong na yan. Sa cricket, ito ay tinatawag na low full toss na parang humihingi na ihataw ng malayo. Hindi, gusto kong matutunan muna nilang magsalita ng Ingles bago sila makarating dito para makuha ang kanilang citizenship at makakatulong yon para mas madali silang umangkop sa ating lipunan. Dahil 872,000 katao ang nagsabing kaunti lang o halos wala silang alam sa Ingles. Kaya, nasaan ang padaangkop? Isa tayong bansang may iisang kultura, hindi maraming kultura, at Ingles ang ating wika. At makakatulong iyon sa mga tao para makahanap ng trabaho. Oo mga pare, nakita ko mga karatala sa iba't ibang wika sa London. Sabi ko, Diyos ko, grabe ang multikulturalismo dito. Parang ano bang silbi nun? Hindi mo hinihikayat ang mga tao na pag-aralan ng wika ng bagong bansa nila. Ngayon, hulaan mo kung anong nangyari? Napansin ko nang may mga karatulang Arabic, Urdu at Hindi sa Australia. Bakit kaya ginagawa nila to? Kaya kailangan nating baguhin ang kultura sa Australia. Sinubukan na natin ang multiculturalism at lahat, pero hindi ito gumagana. Pinatugtog ko ang video na ito para makita ninyo ang kalagayan ng BBC. Naalala ko nang mapanood ko ito, nag-viral ang clip mga 6-7 buwan nang kakalipas. Kinuna noong Disyembre, 2025. Panoorin ninyo. Yung lalaking nakaputi, alam ko rin dumating ka dito sakay ng maliit na bangka. Tama ba ako? Oo. Anong masasabi mo sa narinig mo? Lahat naman pinag-uusapan ang mga tulad mo. Ganito, pakinggan mo muna ako. Gusto ko lang linawin na ang pag-alis sa kumbensyon ay hindi lang nakakaapekto sa mga migrante. Ito ay magbibigay ito sa mga ordinaryong tao. Tingnan mo, nagbabasa siya sa cellphone niya. Baka isipin ng iba na baka lang niya isinulat ito. Maraming tao ang nagbabasa ng kanilang talumpati mula sa kanilang cellphone na yon. Pero malalaman mo rin. Isang tawad na bawas. Malalaman mo rin kung bakit siya nagbabasa sa cellphone niya. Mas gusto ng mga tao, lalo na ang ordinaryo, na mas kaunti ang korte para maprotektahan ang kanilang karapatan. Kahit para lang sa mga pagsusuri tuwing weekend. Yun lang. Magaling. Isa siyang Afghan migrant na dumating sa England sakay ng bangka. Ngayon, lumalabas na ito ay malinaw na si Greens. Diyos ko, paano nakarating doon ang taong yon? Paano? Paano ka naging kawawa pero patuloy na umaangat at nakakamit ang mataas na ranggo? Hindi niya tagumpay yun. Sa totoo lang, ipinapakita lang nito kung kahina na ang lipon ng British ngayon. Kaya ngayon, lumalabas na, itinanim pala ng BBC ang mga taong ito. Pakinggan si Zia Yusuf. Nahuli ang BBC na may ginagawang kalokohan. Naalala mo ba nung nagtanim sila ng illegal na migrante sa question time audience para tanungin kung ipapadeport sila ng reformadong gobyerno? Ang reforma ay layong ipadepot ang lahat ng ilegal na imigrante sa UK sa loob ng 5 taon. Totoong tao ang mga ito. Totoo ba? Ibig sabihin, may katulad mo. Kung illegal kang naninirahan dito, idedeport ka pabalik sa pinanggalingan mong bansa. Aba, hindi lang pala itinanim ang mga illegal na migrante sa audience. Tinuruan pa silang magsalita. Tinuruan sila. Sinabihan sila kung ano ang sasabihin. Pakiusap, huwag kayong umalis sa ECHR. Ng isang charity na pabor sa bukas na hangganan. Ito ay ayon sa Telegraph sa nakakagulat na mga ulat ngayong araw. Ang punong ehekutibo ng Open Borders na charity na ito
ay nasa audience ng question time noon. Sila ang nagbelas sa kanya ron. Sila ang nagturo at nagdala sa kanya ron. Diyos ko. Tanggalan ng pondo ang BBC. At nagkataon lang na siya ay napili ng random Siyempre, ni Fiona Bruce para magtanong ulit ng isa pang tanong. Kung saan pinangaralan na naman ang mga Briton. Tandaan kung gaano kabaliw nung binigyan ng pambansang plataporma sa state broadcaster ang mga illegal na pumasok, ikaw pa ang nagpupundo para pangaralan ka tungkol sa kahalagahan ng ligtas na hangganan. At sa totoo lang, isa sa kanila. At hindi talaga ako makapaniwala dito. Nagsimulang magbasa mula sa kanyang telepono na noon pa lang ay palatandaan na sinasabihan siya kung ano ang sasabihin at binibigyan ng linya. Nagsalilita siya kung bakit hindi dapat umalis ang Britanya sa ECHR at tungkol sa Northern Ireland Protocol. Hindi ko inasahan na ang mga lalaking galing Iran ay eksperto pala sa batas konstitusyonal ng Britanya. Ngayon, alam na natin ang dahilan. Inilagay sila ron, tinuruan ko anong sasabihin, at binigyan ng mga linyang probukas na hangganan ng charity. Alam ito ng BBC at nandun sila para sa isang dahilan lamang. Upang magsilbing kasangkapan at mekanismo para sa propaganda ng bukas na hangganan mula sa BBC. Ang katotohanang nandun sila sa audience ay nakakahiya. Mas masahol pa na itinago ito ng BBC. Sa tingin ko, bangkarote na sa moralidad ang BBC. Sa puntong ito, pwede mo nang isipin na bawat balitang makikita sa BBC ay lihim na operasyon ng isang charity na sumusuporta sa bukas na hangganan. Hindi lang sila charity na probukas na hangganan, kundi nagkakalat din ng propaganda. At iyan ang nangyayari kapag hindi ka pumapanig dahil alam ko na ang BBC ay binabanatan din ng mga pro-Palestina. At masisiguro ko sa'yo, kahit ako ay pro-Israel, hindi rin ako masaya sa paraan ng kanilang pagbabalita. Tinatawag nila itong genocide o kaya nagpapakita sila ng simpatya sa mga taong nagsasabing genocide ang nangyari sa Gaza. Kaya dapat patas ang BBC. Pero hindi ito patas. Malinaw ito. Napakalapit nito sa nangyayari sa ating pambansang broadcaster na pinopondohan ng mga nagbabayad ng buwis sa Australia, ang ABC. At meron din tayong SBS na hindi ko alam kung ito ay lubos na pinopondohan ng ating mga nagbabayad ng buwis o bahagyang pinopondohan lang, pero ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Pauline Hanson na mawawala ang SBS. Kailangan itong mawala. Sa palagay ko, dapat tanggalan ng pondo ang ABC, pati na rin ang BBC sa UK. May clip pa mula kay Zia Yusuf tungkol dito. Pakinggan natin. Napaka-karismatiko niya. Magaling siya magsalita. Mga nakakagulat na bagay ang nakita ko. At ngayon, nalaman natin, Michelle, na isa ito sa pinakasurreal, pinakabaliw, at pinakanakakagulat na mga bagay na nakita ko. Ngayon, Michelle, malinaw na ang mga taong ito ay inilagay sa BBC at tinuturuan pati binibigyan ng mga linyang sasabihin. Ibig kong sabihin, kahit doon sa clip na yon, makikita mo nagbabasa siya mula sa kanyang telepono. At ang taong ito ay tila galing lang mula sa Iran. Kamakailan lang, at bigla na lang naging eksperto sa constitutional law sa UK. Nagtuturo pa sa mga Briton at sa akin sa panel tungkol sa. Kung gaano kasama kung aalis tayo sa ECHR at tila mahusay din ang kaalaman tungkol sa Northern Ireland Protocol. Hindi ko na alam anong susunod para sa BBC. Meron ba silang, alam mo na, pagkatapos ng budget? Kumuha sila ng mga nahatulang magnanakaw ng bangko para sa opinyon nila. Isa ito sa mga pinakakabaliwang bagay na nakita ko. Ngayon, ang natutunan natin sa Telegraph ngayon, ibinunyag ng Telegraph na ito ay isang charity. Sasabihin kong charity sa panipi dahil sa tingin ko, puro panloloko lang ang mga ganitong bagay. Isang open borders na tinatawag na charity na IMIX. Sa totoo lang, tingin ko dapat may litrato ka ng CEO ng charity na ito kasama ang mga ilegal na migrante na nakangiti. Ngayon, si Fiona Bruce din, Sigurado ako. napili hindi lang ang mga illegal na inilagay sa audience, pati na rin ang CEO ng charity na ito. Nung sumulat ako ng liham sa BBC matapos ang palabas, nag-hine ako ng reklamo at nagtanong ng ilang katanungan. Isa sa tanong ko sa kanila, tinuruan ba silang magtanong? Hindi lang yon. Sinimula na rin nilang atakihin ng reforma at isa pa nga ay ang pamilya ko. Kaya sila ay talagang handang-handa. Ito ay malinaw na propaganda. Umiwas ang BBC at di sinagot ang tanong. Huwag kalimutan mga GP viewers. Hindi nila sinagot ang tanong dahil alam nilang may kasalanan sila. Mas pinili nilang manahimik kaysa magsinungaling. Balita ito sa TV ngayon. Ito ang pinaghirapan mo. Kung talagang sumusunod ka sa batas at nagbabayad ng BBC license fee, kasi kung hindi, hahabulin ka nila, di ba?
Ikaw ang nagpupundo nito. Sa palagay ko, dapat mong isipin na karamihan na nakikita mo sa BBC ay propaganda tungkol sa bukas na hangganan mula sa tinatawag nilang charity. Nakakahiya at mahirap paniwalaan ito. Wala dito ang MX pero sigurado akong sasabihin nilang legal na charity sila at sumusunod sa batas. Hindi, pero tingnan mo, ayos lang yon. Pwede silang maging kung sino man sila. Pwede silang maging isang charity. Pwede nilang itulak kung anumang agenda meron sila. Pero bakit ginagawa yun ng BBC? Bakit tinutuluman ng BBC yun? Bakit nagiging kasabwat ang BBC sa bagay na yun gayong dapat ay patas lang sila? Kasi alam naman natin na lahat ng mga institusyon natin, hudikatura, burokrasya, media, lahat ay naging bihag ng wokery, ng woke na ideolohiya sa malaking bahagi ng siglo. Kaya kailangang baguhin ang mga bagay. Dapat pilitin magretiro ang mga gumawa nito dahil winasak nila ang pinakadakilang sibilisasyon na kilala ng sangkatauhan.